Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago at saka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So meron tayo dito ng plastic film sealer, ano. So ang complaint nito ay hindi siya nakakapag-seal dahil hindi na umiinit yung kanyang heater dito. So yung complaint. So tiningnan natin, ano. So check natin kung may power nga. Dahil sabi ng may-ari may power. So ginawa natin, check muna natin yung power, ano. Ayan, so meron. Ayan, kita nyo umiilaw yung kanyang indicator. Ayan, umiilaw siya. Ibig sabihin gumagana. So unang ginawa natin, syempre huwag muna tayong magbubukas kung ano yung nakasaksak na board, ano. So mga ganito na may power, check natin yung heater. So bago natin i-check yung kanyang heater sa loob, tanggalin muna natin isang wire galing sa secondary ng transformer. Kasi kung open yung heater tapos nandyan pa rin yan, natural na meron ka pa rin masusukat na resistance. So kailangan tanggalin natin para masukat natin. So tingnan natin buo. Okay? So nung makita natin buo, tinanggal na natin tong, bago natin tinanggal yung transformer, tinanggal natin yung board dito. So panigurado lang, ano. So alam naman natin kapag umiilaw to, ibig sabihin buo yung board. Pero nanigurado lang tayo. Baka may problema dito sa nakakabit na triac. Okay? So para sigurado tayo, ganun yung gagawin natin. Test natin kung meron siyang out papunta dito, papunta sa primary ng transformer. Okay, o kaya pwede mong unahin. I-test mo yung dito, yung nakakabit na transformer. Check mo muna kung hindi ba open yung transformer. Check mo. So, okay. So, sa pag-check natin dito, open. Ayan, hindi nakikita. Open sa pag-check natin dito. Okay. So, para panigurado, nabuo din yung board. So, kailangan mo ring sukatin. Kung meron bang AC voltage na lumalabas dito. Dito banda. So, saksak natin, ano. Ayan. So dito tayo, ayan. Kung saan nakakabit yung primary, yung pinutol natin, oh. Ayan siya. Okay, dyan. So dito tayo magsusukat. So, siguraduhin lang natin, ano, sigurado tayo na hindi magsushort dahil nga AC voltage yung dadali dyan. Okay. On natin. Ayan. Balikin natin dito sa 220. Buksan natin to. Ayan na siya. Takbo na siya. Ayan. Okay, so ayan. Tayo natin para makita. Okay? So ibig sabihin, yung board nito buo. Okay? So paano natin nalaman na hindi sa ilalim yung putol nung nung sa primary, nung chinek natin siya na walang resistance. So hindi mo kasi malalaman to dahil nakahinang dito eh. Naka-diretso siya doon sa ilalim. Tapos meron siyang spaghetti wire na balot. Okay, so hindi mo siya mahatak. So ginawa natin, pinutol natin siya, tapos hinatak natin isa-isa. Kung nasaan. So, nung mahatak na natin, sumama yung dito. Ayan. Sumama yan. So, napansin natin na dito lang yung problema niya, yung putol, yung nasunog na maliit na wire. Tapos, ayun na. Dinugtungan na lang natin ng stranded wire para maihinang na natin dito. Hindi na tayo mahihirapang magbalik dito. Hinang na lang natin direkta. Yan. So kung papaano ihinang yung katulad nitong mga wire na tinatabla ng hinang versus aluminum, dahil yung aluminum alam naman natin na hindi talaga tinatabla niyan. So panoorin niyo yung video ni Basic Bob. Meron siyang magandang paliwanag at idea kung papaano. O kaya sa ibang mga YouTube channel, marami tayong makikita kung papaano idugtong yung
aluminum doon sa mga wire na tinatabla ng hinang. Okay? So panoorin niyo kung paano. So ito na ngayon. Ito na-check na natin to at papakita natin. Meron na siyang resistance. Ayan. Okay? Okay? Meron na siyang resistance. So, ibabalik natin sa dito. Tapos testing natin kung makakapag-ano na siya. Makakapag-seld na siya, makakasunog na siya ng plastic. Makakapag-init na siya ng plastic. Ayan. Okay. Tapos maglagay tayo ng ito. So ito dito banda. Ayan, dito banda natin iipit. Ayan siya. Tapos saksak natin. Ayun, umilaw na. Okay. Tapos, ayun, nakita nyo, umusok. Ayan. Okay, so, okay na siya. Yun lang ang kanyang problema. Dito lang. So, yun lang yung ano natin. Yun lang yung paraan ng pag-check natin, no? So simpleng-simple lang, kahit naman siguro non-electronics or non-electrical, basta alam lang kung paano i-handle yung high voltage, ano. So sa mga hindi talaga, yung walang kahit man lang kunti, walang alam, ay mas maigi na dalhin nyo na lang sa isang qualified personnel para, kasi delikado to high voltage tong kinokontrol dito. Baka ma-accident at madisgrasya pa. Okay? So hanggang dito na lang siguro tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.